Una, ang sinasabi niya, noong pa man daw po ito, alam nila. And then, ang sabi niya po, siya daw ho, halos lumuhod na kay dating Pangulong Digong para po hindi makisama ang kanyang kapatid doon po sa mga... Narco list. Okay, ha? Opo. Doon po sa listahan ng mga sinasabi na nasa posisyon at mga celebrities daw po na involved nga dito sa illegal drugs. Pero kung ganun nga po ang katotohanan, kung totoo po ito, bakit pa po natin tinulungan at hinayaang tumakbo bilang Pangulo? Tama. Di po ba? At bakit po din tayo nagkumahog nga na mabuo yung unit team? Siguro sa adikain nga na, baka naman, magkaroon ng pagbabago at magkaroon po ng tunay na pagkakaisa at maiahon ang bayan sa kinasadlakan nating kahirapan at malaking problema sa politika, at marami pa po sa ekonomiya at iba pang mga suliranin ng bayan. Hindi po ba? Because at the end of the day, the question is, are you part of the solution or you are a big part of the problem? That is a question posed by Aaron Tolentino na biktima rin po ng pagbabaha diyan pa rin sa Bulacan. Mga kapatid, ilatag lang natin to sa kaisipan na, okay, so ngayon, sa ngayon, kung totoo po nga ito, paano yan? Kung hindi mag-resign ang presidente. Sa gitna rin po ng maraming panawagan ngayon, di ba? Na mag-resign na rin siya. May mga gano'n na pong panawagan kahapon sa EDSA at sa ilang po mga grupo. Ang sabi nga po ng ilang mga progresibong grupo, resign all and reset tayo. Mag-snap election na wala po naman sa ating saligang batas. Okay? So kung ating pong susundin ay ang ating pong sistema at patakaran, panuntunan at konstitusyon, ano po ang tamang pamamaraan? Impeachment. Yun po ang pamamaraan, di ba? Impeachment. That is in the Constitution. So, impeachment is part of the system. Kung sinasabi po nila na wala na pong poder pa, wala nang kapital pa, kumbaga, wala nang political capital, naubos na. At kung wala na pong tiwala, hindi lang loss of confidence, kundi betrayal of public trust. The only legal means is through impeachment. Impeachment na idinaan din po kay VP Sara na hindi natuloy dahil din po sa, of course, it's a political process. Kung dito po naman kay Pangulong Marcos, ano po ang legal na proseso dyan? Kung hindi magre-resign, so impeachment. Okay? Yan po lamang po, yan, ang legal na pamamaraan to oust him from office. Opo, at magkaroon po ng succession. Di po ba? And then, ito pong Vice Presidente, naghihintay pa po tayo ng Supreme Court decision dito, which is also part of the system. So if you trust the system, let the system work. But if the system is not working, what will you do? Di po ba? Or we just have to be patient. Yan. And let the system work. Are you part of the system? Or, sabi mo nga kanina, are you part of the solution or the bigger problem? Opo, hindi po ba mga kapatid? Kaya po sa mga nagmamaneho ngayon, sa mga naghahanap buhay ngayon, sa mga pangkaraniwang mga manggagawa, tayo po, na obligadong gumising ng pagkaaga-aga, kahit na masama ang pakiramdam mo. Mag-iisip at mag-iisip ka, di ba? Ano ito nangyayari sa bayan na ito? Ba't tayo nasadlak dito? Ba't tayo ganito ngayon? Hindi ba? Well, brace for impact. Kasi ngayon, mga kapatid, mga negosyante, kung tatanungin mo sila, sa katotohanan na nangyayari, pati sila ay nangangamba. At ang mga negosyante hindi na po naglalakas loob na maglabas pa ng panibagong dagdag na puhunan. Kasi nga, klaro na yung political instability. So, ang latay nito sa bandang huli, ikaw na nakikinig ngayon na taxi driver at UV Express driver at mga pasahero ninyo na nagko-commute. Ikaw na naman na pangkaraniwang Pilipino ang siguradong lalatayan nitong napakalaking problemang ito na nilikha nino. Sino may gawa ng problemang ito? Sila na mga halal ng bayan. Kasapakat ang ilang pong kawani ng gobyerno. Dito tayo nasadlak sa malaking problemang ito ng bayan. Di po ba? So, leksyon
sa pagpili natin ng leader. Sorry po. Oo nga, tama yung sinasabi Sorry mo. po. Hindi lang natin ito Sorry pwede po. isisi sa mga halal ng bayan. Tao lang, ha? Yes, naglalabas ang nasaloobin. Hindi, ito ho naman, no? Ito, hindi mo na kinakailangan para maging isang political analyst Yeah. o graduate ka ng UP School of Or Political Harvard. Science or Wharton. Oo. O isa kang, oo, di ba? Isa kang tanyag na analyst para maintindihan ito nangyayaring ito. Di po ba? Nagsimula ang lahat din nang dahil po sa ating pagpili sa ating mga leader. Kaya ngayon din, bagamat masama ang loob natin at tayo nasasaktan sa nangyayaring ito, sa ingay na ito, ang ating konsensya, kahit pa paano po, ay nagbibigay sa atin ng pampalubag loob. Konsensya na hindi mo sila binoto. At iba ang binoto mo. Although damay ka sa nakararami dahil majority shall prevail. Although ito po ay hindi actually majority kundi plurality of votes na nangyari po at nangyayari sa ating halalan. Nang dahil po sa plurality of votes, ito po ngayon ang nanunungkulan sa atin. Silang lahat, maging senador o kongresista o presidente o vice-presidente. So, bottom line dito, hindi ko lang po alam kung tatalab na ho ito kasi kami dito, hindi kami nagkulang ng paalala. Oo naman, inaraw-araw mo na nga eh. At kulang na lang mag-think about it ka everyday nung Hindi tayo- panahon ng eleksyon eh. Hindi tayo nagkulang po ng paalaala na maging matalino sa pagpili. After all, mga kapatid, iginagalang po naman po natin ang ating pong choice. Diba? Oo. The freedom of choice. Yeah. And at the end of the day, there's always a lesson for all of this. Okay? Eh sana nga learned na yung lesson. There's always a lesson for all of this, no? Ganun po naman talaga. At wala ka na, kasi, ako, hindi ako makapag-apply ng US visa eh. Expired. Di ba? Sorry expired. Expired na, tagal na. Opo. Pwede pa naman. Ha? Gusto mo na maging US Pero- citizen? Gusto mo ang pero Pangulo mo may- si Donald Trump? Pero mahigpit dun. Mas mahigpit doon ngayon. At ang mga Amerikano nagre-reklamo doon ngayon. Anyway, Oo. okay. Opo. So sorry po, sa lahat ng mga, kung nasa man po tayong kampo ngayon, ito po lamang po ay ang ating pong saloobin dito po sa mga isyong pambayan dito. So please do think about it. Yeah. Ito ho nangyayaring ito. Okay? Oo. Kasi ano effect nung sinasabi nga ni Manang? Hindi po ba? So lalo pong kung maniniwala ka, lalong sasadsad, di ba? Yung trust ratings ng kanyang ading. Okay? And then, hintayin natin yung resulta nito, pero I'm sure sila mismo meron sarili pong in-house survey yan na nangyayari. Ano ho? Ang punto ho dito is, meron ba bang natitirang political capital para maging puhunan na maisulong mo itong kasi ngayon survival mode na ang administrasyon. Practically survival mode. Matapos lamang ang term good. Pero ngayon po survival mode itong kanilang sitwasyon. So dito ho tayo again mag-focus pa rin sa accountability, alright? Restitution and justice. Dito po sa klarong-klaro na po na trilyong pisong ninakaw sa atin. Huwag po tayo mawala din po sa focus na iyon. Dahil kung ito'y palalampasin pa po natin, definitely po, this will have a repeat again after about how many years?